Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayon. At napaka-importante po ang mga gantong mga topic. Dapat po talaga natin itong mapakinggan at mapanood dahil napakaganda po talaga nito na konektado po sa atin dito po sa Pilipinas. No? Ang title po nito, Sikretong Pananakop ng China, konektado sa Pogo at Droga. Dating PNP chief halos maluha sa statement. Mula po ito kay Satar Said Official. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, no? Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Like this video and subscribe din po sa aking channel. Comment down below kung ano pong magiging reaction nyo sa ating papakinggan at panonoorin na video na mula kay Said. Simulan na po natin to. Let's do this. Maliliit na mga opisyales ng ating pong mga kapulisan, maybe hindi pa po nila alam kung gaano kagrabe itong kinalalagyan natin ngayon. I think it's high time for the Filipino people to know what is happening in our country. Meron kang mga nalalaman na hindi namin nalalaman na maaari mong i-share sa amin. Please, share it to us. I don't want to be emotional, Your Honor, but I think, may I say with this statement that I think it's high time for us, the government officials, interagency, especially the Filipino people, na sana talaga magkaisa maintindihan yung problema to protect our national interest. Naalala niyo po ba yung mga tarpaulin na ganito na kung saan gagawin tayong probinsya ng China? Ilan pa kaya ang alis ko sa ating mga elected officials? 36 Coast Guards, Chinese, mga general, mga koronel, sila nagdedepensa, pero meron po tayong mga general ng mga Chinese. Grabe po yun. Ayun po talaga yung napakatindi, no? Isipin nyo, no? 30 plus na Chinese general. Isipin nyo, no? Nasa PCG po natin. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Paano po mangyayari yon at paano po ang gagawin natin dyan? Diretso po natin to. Grabe, napakaganda pong topic po talaga nito. Guards, Chinese, mga general, mga koronel, sila nagdedepensa. Pero meron po tayong mga general ng mga Chinese na babayaran ang posisyon sa Coast Guard. And even ang NGCP, ang National Grid Corporation, siyang nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas. Ang 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. Dahil tayo na lamang sa buong mundo ng National Grid or our transmission line is owned by a country who wants to control us and invade us silently. Grabe, ngayon po talaga natin nalalaman talaga, no? Talaga pong nasatakop po tayo silently ng China. Mismong ating mga matataas na opisyal at kahit po pala ang ating supply ng kuryente, no? Ang may-ari po talaga noon ay Chinese. Grabe. Napakagandang topic po ito. I-share nyo po ito noon. Maganda pong maikalat po natin ito sa lahat po ng mga Pilipino subscribers po natin. I-share nyo po ito sa mga kamag-anak nyo kasi po talaga napaka-importante po talaga itong topic na to. Kaya po pala, no, lahat po ng galawan po natin dyan sa West Philippine Sea ay nalalaman po talaga agad ng China dahil po dito sa topic na to. Ang buo nating karagatan ay gusto na nilang kunin. Even our Philippine Statistics Authority, the easy access for birth certificate for Chinese was done without haste. Sinisinimula na po tayo ng kanilang operasyon using our own resources. Sa madaling salita, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. That I would like to show and share to you briefly the Opium Wars of China with Great Britain. The first Opium War was in 1841. Ang emperor nila during that time ay si Dang Guang. Dahil during that time, ang Western, particularly ang Great Britain, di sila makapag-trade sa China dahil ayaw ng emperor. Kaya ang ginawa ng British, they flooded China with drugs, leading to widespread addiction na nagdulot ng pagkakagulo
pagpapatayan, social unrest, and ang economic impact sa Chinese government. At ito ang naghudyat ng unang digmaan ng dalawang bansa. At dahil dito, this forced China na ibigay ang Hong Kong for 100 years sa Britanya. Ang ikalawang digmaan naman po ng Opium War ng China with Britain ay noong 1856. Yung pagkakahuli ng isang ship ng Britain called Arrow by the Chinese authorities, ito ang ginamit ng British to start another Opium War. Nagsama-sama na dito ang Great Britain, France, and other Western forces that lead to the defeat of China. At dahil dito, na-capture ang Beijing in 1860. Natapos ang digmaan na ito with the signing of the Treaty of Tianjin in 1858 and the Treaty of Beijing in 1860. Ang mga treaty na ito ay expanding yung control ng Western sa China ports, sa markets, at gawing legal ang opium o drug trade. Ganon din po ba? Ganon din po ba ang ginagawa ng China sa atin with our own version of war on drugs? Di po ba ang daming mga droga na galing sa China? Tama. Kailan po ba ito nagsimula? Di po ba halos lahat ng nagpapasok ng droga sa ating bayan ay Chinese according sa ating mga reports ng PIDEA? Sino ang nagpapasok sa kanila? Yan po ay katanungang iiwan ko sa inyo panandalian, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na ang issue ng droga ang evolve ang ating common denominator, mga Chinese. Correct. Pangalawa, sa issue ng paglabag sa karapatang pantao, sa hearing po ng Committee on Human Rights, marami po ang established na namatay sa war on drugs. Ang PNP report, lumalabas 7,640. Sa Presidential Communication Office, inilabas nila na 20,000 ang report ng PCO na umabot noong taong 2017. These deaths includes human rights abuses that was a product of war on drugs that was carried out by the illegal drugs brought by the Chinese national in cahoots with bribe Filipinos appointed and elected official of the government. Sila ang makabagong makapili. At dito naman sa ating investigasyon sa POGO, nakita natin na ang perpetrators ng mga organized crime, tortures, killings, kidnappings, and so on, and so on, and so on. Again, Chinese. Ngayon po talaga mamumulat po talaga tayo, no? Alam nyo naman kung anong era po yun, nangyari po yung mga yan, no? Yung war on drugs, saka po yung kung bakit dumami po yung POGO sa ating bansa. Sana po mamulat kayo, no? Huwag kayong magbingi-bingihan, huwag kayong magbulag-bulagan dito sa ating napapanood at napapakinggan. Ito na po, sinisiwalat na po ni Dan Fernandez, no? Ni Honorable Dan Fernandez. Grabe po yung research niya po dito. Sana po wag po kayong magtengang kawali dito po sa ating napapanood dahil napakaganda po talaga ng presentation dito ni Honorable Dan Fernandez. Sa issue naman po ng korporasyon, ng pag-aari ng mga Chinese, thousands of hectares of land na pag-aari ng mga korporasyon na ang mga incorporators ay mga Chinese. Yung Empire 99 Corporation, 300 titles na-establish po ito sa Committee ng Public Accounts ni Chairman Carabs Paduano, and all the incorporators are Chinese. Ang mga politiko naman na pretending to be Filipinos but supported by a company owned by China or affiliated with China. Naalala niyo po ba yung mga tarpaulin na ganito na kung saan gagawin tayong probinsya ng China? This is a mind setting. This is mind conditioning. Tama. Ilan pa kaya ang alis go sa ating mga elected officials? Ilan pa kaya sa kanila o sa amin o sa atin dito ang supported directly or indirectly by the wide, comprehensive mobilization of their different elements to perpetrate their intention to control our nation and invade us
without firing a single bullet. Pati na ang iniimbestigahan natin dito, yung SMNI was investigated by Congress. It was mentioned by Napoda City Representative Toby Chanco noong December 11 na karang taon that SMNI is affiliated with CGTN, Grabe. China Global TV Network. Meron silang partnership which was used to push the China's agenda. Pansinin po natin yan, mga kababayan. So, alam na po natin talaga ngayon kung bakit hindi pa rin po mahuli-huli po talaga si Pastor Apollo Quiboloy. Malaki po ang backer, malaking tao ang nasa likod ni Apollo Quiboloy. Ngayon po, no, magpasalamat na lang po talaga tayo at ang ating Pangulo po ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos na lumalabas po talaga ang katotohanan. Sa alam nyo na, dahil siya na po ang mismo nagpapaliwanag, no? Maraming koneksyon sa Chinese. Sino po ba ang gobyernong pabor sa Chinese? Diba? Matatalino po tayo lahat. Pakinggan pa po natin to dahil napakaganda po. Mamumulat po talaga tayo. Kung ikaw ay talagang may pusong Pilipino at para sa Pilipino, ilalaban po natin ang ating karapatan talaga. At ayaw po natin ng mga ganito na napapasok po tayo ng mga Chinese sa ating bansa. At nagiging pugad na po ang ating gobyerno ng mga Chinese. And even ang NGCP, ang National Grid Corporation, siyang nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas. Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya dahil sila nagdadala nito sa ating mga pabrika, sa ating mga tahanan, sa paaralan, sa ating gobyerno, sa ating military, sa ating PNP. Lahat ng sakay ng gobyerno, sila ang nag-aalaga ng seguridad ng ating kuryente. Ang 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. Grabe! 60% kay Henry C. and Robert Coyuto. Isipin nyo, no, lahat na lang po talaga ay napasok na po ng China. Sa atin, sa government, yung sa ekonomiya natin, pati po sa kuryente, ng supply ng kuryente. Ano pa ba ang kailangan pang pasukin pa po nila dito? At bakit nakapasok yung mga yan? Dahil, alam nyo na, di ba? Kayo na pong bahala mag-isip. Comment down below. Tama si Speaker Martin Romualdez. We need to buy back through the Sovereign Wealth Fund yung Maharlika Investment Corporation na mabili natin kahit isa man lang board seat sa NGCP. Dahil tayo na lamang sa buong mundo ng National Grid or our transmission line is owned by a private company, owned by a foreigner, owned by a country who wants to control us and invade us silently. Yun ang masakit na katotohanan, no? Yung nagmamay-ari noon ay ang bansang gustong sumakop sa atin na matagal na. Bakit nakapasok sila sa ating sistema, sa atin dito talaga sa Pilipinas? Kung tutuusin, hindi po talaga pwede yan. Dapat po nasasala na po yan, no? Nasalang mabuti yan. Wala pong ganyan. Kaya po pala talaga, lahat po talaga halos ng galawan natin, mapa-ekonomiya, sa West Philippine Sea, sa militar natin, diyan sa ating kuryente ay talaga pong hawak na po pala talaga na malaking porsyento ng Chinese company. Pakinggan pa po natin, sobrang ganda po talaga, no? Mamulat po tayo lahat dito, no? Kahit ako po ay nagugulat sa mga inilalahad ni Honorable Dan Fernandez dito. Di ba yung 9-meter dash line na sinakop na nila ang buo nating karagatan ay gusto na nilang kunin? Tama. Gumising na po tayo, mga Yes. kababayan. As reported and discussed in the Committee on Transportation headed by Chairman Romy Acop, ang Coast Guard, 36 Coast Guards, Chinese, mga general, mga koronel, ang first line of defense natin, depend natin, yung ating pong coastline, yung ating karagatan, sila nagdedepensa. Pero meron po tayong mga general na mga Chinese. Grabe. Meron tayong mga colonel na mga Coast Guards. They penetrated us. Our first line of the defense was penetrated already. And even General Gaban told us and asked for an executive session during that time dahil sinasabi na babayaran ang posisyon sa Coast Guard.
Grabe, yan po ang masasabi nating corruption talaga. Isipin nyo, no? Kaya naman pala tayo nahaharas ng ganyan-ganyan. Kasi po marami po tayong mga matataas na ano dyan sa Coast Guard na Chinese. Hindi po natin kalahi. Bakit po nangyari yan? Isipin nyo, no? Kaya pala talaga, kumbaga, nakakalungkot lang po talaga na dahil po sa corruption po yan, no? Kaya po tayo napapasok po talaga ng Chinese. Nababayaran. Mismong galing na po sa bibig ni Honorable Dan Fernandez, no? Nababayaran po talaga. Kaya po ganyan. Sana po talaga, ay nako, although mahirap po talaga ang pagtatanggalin basta-basta yung mga yan, no? Pero hindi po talaga dapat na napapasukan tayo ng ibang lahi, lalong-lalo na po sa ating gobyerno. Told us and asked for an executive session during that time dahil sinasabi nababayaran ang posisyon sa Coast Guard. Pera din ang umiiral, nagkabayaran dito, the power of bribery were all around us, that Filipinos, especially elected and appointed officials, accepted the bribe without really knowing that they were already selling our sovereignty Tama. and our territory. Puta, nakakagigil, no? Bakit may ganitong mga Pilipino? Ipinagpapalit na ang lahat-lahat ng dahil lang sa pera. Corruption talaga, no? Bribery, isipin nyo, no? Tumatanggap sila ng pera. Iniisip lang nila yung sarili nila para makapasok nga itong mga leching mga to. Grabe. Grabe yung ano, no? Yung research dito ni Dan Fernandez talaga. Even our Philippine Statistics Authority, the requirement for the late registration was relaxed. Thereby, the easy access for birth certificate for Chinese was done without haste. The service provider of PSA is Unisys with link with the Chinese corporation Lenovo. Madaling makakuha ng Philippine passport dahil madali na ang pagkuha ng birth certificate. Thousands of Chinese were issued Filipino passport. Even our students' visa issued by different agencies and special resident visa and the retirement visa and also yung AEP ng DOLE. 180,000 were issued to Pogos employees. Grabe, halos lahat ng ng ahensya ng gobyerno, DOLE, PSA, 'di ba? Coast Guard, yung sa kuryente natin, NGCP, lahat po talaga pong corrupt, no? Talagang tumanggap ng pera, talaga nakakapasok. Isipin niyo, no? Napakadali sa Chinese na makapasok at magkaroon ng mga dokumentong yan sa atin. Isipin niyo, student visa, working visa, resident visa, retirement visa. Grabe, lahat po ay kayang-kaya nilang kuhanin ng ganun-ganun lang. Kahit po wala silang dugong Pilipino. Nakakairita na nakakainis po talaga na may nangyayaring ganito sa ating bansa kasi po hindi po talaga tama to. Kaya naman po pala naghahari-harian po talaga ang karamihan po ng Chinese din na nandito po sa atin. Lalo na po yung mga may-ari ng mga pogo na yan mula nung hindi pa nga po sila napapatanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe sila, talaga pong ginagawa nilang bodyguard. Ang ating mga ating mga SAP, isipin niyo nabalita rin dati, ginawa silang bodyguard lang ng may-ari ng pogo. Isipin niyo 'yon, ang ating mga pulis, kapulisan, nabababoy ang uniforme, no? Kaya ito po talaga, dapat po talaga ang ginawa lang talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinagtatanggal niya yung pogo na yan. At sana po lahat po ng mga Chinese talaga na mapapatunayan na wala naman dugong Pilipino sa ating gobyerno, sana rin ay makasuhan at mapaalis dito o makulong. Dahil po illegal po talaga pala sila dito dahil madali na po talaga silang nakakuha ng mga dokumento dahil po sa mga corrupt na mga ahensya po ng ating gobyerno na nabanggit nga po dito ni Dan Fernandez. Grabe. Were all used to mobilize their Chinese people to penetrate us, to penetrate our wealth, our rights, and our nation. Tama. Yung mga uniforme na nakita sa Porac na may People's Liberation Army seal Grabe. is an indication that Chinese military people are running the show in these facilities. Grabe yun. Sinisinimula na po tayo ng kanilang operasyon. Silently, no? Di natin alam na talagang ini-infiltrate na tayo. Buti na lang talagang na ng gobyerno natin ngayon, no? Nahuli sila, nabisto sila. Kung hindi kapag nagdeklara ng gera bigla ang
ang China pala at naka-infiltrate na o nakapasok na po talaga, nakapaghanda na po sila sa mismong loob ng bansa natin, ay madali na lang tayong masasakop kasi meron na po silang nakakalat sa atin, no, dito po sa mismong sa loob po ng Pilipinas na mga ganyan na mga Chinese talaga. Bukutin na lang po talaga, palakpakan po natin ng ating gobyerno ngayon. Kasi po talagang kundi dahil sa ating gobyerno ngayon ay hindi po ma-discover po yung mga pesting mga Chinese na yan talaga. Grabe. Diretso natin to, napakahusay ng research dito ni Dan Fernandez. Using our own resources. Sa madaling salita, kinigisa tayo sa sarili nating mantika. Ang lahat na nangyayaring ito na may kinalaman ang mga Chinese ay isang bagay na di natin dapat isawalang bahala. Correct. Mahal natin yung mga Chino na pinapanganak at lumaki, nagkaisip, namuhay, na tunay na isang Pilipino. Sila man po ay hindi dugong Pilipino, subalit sila naman po ay pinili na maging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Tama ang Pangulo ng ating bansa, Ferdinand Bongbong Marcos, the pivotal decision of the President turning not away from China but in the middle and put the primary interest of this nation first deserves high respect and accolade. Diba? Unahin ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi yung mga pesting mga check-check-wa na yan. Diba? Pagtatanggalin yung pogo na yan, lahat ng mga nasa gobyerno ng mga Chinese na yan, pagtatanggalin, pagkakasuhan yung mga yan. No? Ganun po, grabe ang ating Pangulo talaga. Talagang nalalaman talaga po na talaga natin na ang ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa tama. Isipin nyo yan. Kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente ngayon, wala na. Totoo yun, no? Probinsya na tayo ngayon ng China kundi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumising kayong lahat, no? Kayong mga pro-China. Pagdating po ng huli ay tayo po ay baka magsisiring kayo. Dahil po hindi po maganda yun. Kasi po tayo ay Pilipino. Mamulat kayo. Huwag kayo magpabulag sa kung anong inaano sa inyo ng mga Chinese. No, sa bandang huli, tayo rin po ang mahihirapan. Tayo rin po ang alanganin o maaagabyado dahil sa pagsakop po sa atin ng China. Ang Pilipinas po ay atin, hindi po sa mga checkwang yan. Salute! We may have been involved to these different elements of silent invasion without us knowing it. Pero ngayong alam na po natin, tama na, tigilan na po natin to. This is not about money anymore. Tama. Not about power too. But this is about our freedom. Kailan tayo kikilos at magkakaisa kung tayo ay nasakop na tulad ng ginawa ng Britanya sa kanila. Dumami ang droga, dumami ang patayan, nagkagulo, di nagkakaisa, at sa gitna ng kanilang kaguluhan, sila ay sinakop ng Britanya. Grabe, kinikilabutan talaga ako sa mga revelasyon na to ni Honorable Dan Fernandez, no? Grabe yun, no? Tama yun na talagang dapat talaga magsama-sama tayo, magkaisa tayo laban dito sa mga Chinese na to. Lalong-lalo na po yung mga nakapasok po talaga, naka-infiltrate na po talaga sa ating bansa. Nakita nyo naman, no, may mga uniform na po ng Chinese sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kung hindi po talaga nabisto yun o hindi nahuli yung mga yun, wala na. Kaya pala masigasig po talaga ang China na talagang harasin tayo ng harasin kasi nga kumakalat na po sa buong Pilipinas halos lahat ng mga Chinese, no? Lihim nila tayong sinasakop na infiltrate na nila tayo sa loob mismo ng ating bansa. Buti na lang talaga masigasig ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Mga kababayan, kung gumising kayo, i-share nyo po to. Kailangan po makita at mapanood to ng maraming tao. I-like nyo na rin po para mas lalo pong kumalat ang video na to, no, na ating napapanood. At mag-subscribe din po kayo kay Satar Said Official. Napakaganda po ng video na to. Solid. Matuto na sana tayo sa kasaysayan. Even our own history. 300 taon tayong sinakop ng Kastila. Sinakop tayo ng Hapon. Sinakop tayo ng Amerikano. Tama. At matapos na tayong masakop, saka lang tayo nagkaisa at lumaban. Never again. Let's be united and maintain our freedom. Maraming salamat at naway gabayan tayo ng Ama na lumikha ng langit at lupa. Mr. Chair. Pasensya na po kayo kung masyadong mahaba yung presentation Galing, ko. grabe. Because this will be our last hearing that will be conducted by the joint committee hearing
of Games and Amusement and the Committee on Public Order, I have to say this piece. I have invited the Chief PNP, Acorda. And because dito ko rin lang nalaman that was prior to your assumption bilang PNP Chief, ano po kayo Intel man kayo Am I correct? Yes, Your Honor. I grew up with the investigation and intelligence most of my career, Your Honor. So sa 37 taon ninyo, no? Am I correct? 37 years nyo sa... 37 years, Your Honor. 37 years. Kasi when I was... when I invited you in my committee hearing before, nasabi mo na 37 years ka, most of your years in your career ay sa Intel ka. So basically, alam mo yung nangyayari sa sa Region 3 about sa Pogo. Sort of, Your Honor. Nauna pumutok na po to, Chief PNP, At yung pong nararamdaman during that time that you tap your own people, kasi NCR to, tapos si IDG to ng NCR, itong ginamit po ninyo doon sa operation. And it was successful. As a matter of fact, naging successful po yun. Now, we can be told that yung nasa intelligence ninyo po, gathering nyo, napatunayan nyo na napakalaki nitong problema. Di po ba? Yes, Your Honor. And in fact, I was touched by your opening statement, and I'm happy to hear with that opening statement, sir, because I think it's high time for the Filipino people to know what is happening in our country, Your Honor. Ayan na. And indeed, meron kang mga nalalaman na hindi namin nalalaman na maaari mong i-share sa amin. Because this entails national security. Tama. And maybe a lot of our PNP officials and members, mga commission and commission, yung ating pong mga maliliit na mga opisyales ng ating pong mga kapulisan, maybe hindi pa po nila alam kung gaano kagrabe itong kinalalagyan natin ngayon. Katulad ng opening statement po ng chairman na to at ng mga other members, other chairman ng iba-ibang committee, nakita po natin yung problema na kinakaharap. Can you kindly share to us now that it is being exposed to a lot of our countrymen, yung nangyayari sa ating bansa? Because hindi lamang to ang elemento, di ba? Can you kindly share? Because you're an Intel guy, and I know PNP Chief, you have this moral obligation to our people even now that you are retired, because you have gathered a lot of intelligence. Tama. Please share it to us. I don't want to be emotional, Your Honor, but I think, may I say with this statement, that I think it's high time for us, the government officials, interagency, especially the Filipino people, na sana talaga magkaisa maintindihan yung problema to protect our national interest. Yes. Yes, I agree that there is a national security implication, but I'm sorry, Your Honor, I cannot give the details. I know. Kasi pagkulit. I know, Chief PNP, I admire you. As a matter of fact, nakita tayo. Pero talagang problema, Chief na yan nagsabi na yan, di ba? Kaso hindi niya mabigay yung detalye. Delikado po kasi at napakaselan na mga na mga impormasyon yan. Grabe, ito na po talaga, Grabe itong mga revelation na to. Talagang dapat po talaga tayo ay maging mapanuri po dito sa session na to, sa napapanood po natin video, kasi po napakahusay po ng mga pagpapaliwanag ni Dan Fernandez dito. At ito na nga po, talaga pong nahuhukay na po, nahahalukay na po talaga ang baho, ng, alam nyo na, nung nakaraan, di ba? Ito na po talaga, gumising po kayo, wag po tayong magpabulag, Ito po talaga dapat ay ating mapakinggan. Nag-usap tayo. Marami tayong mga problema na napag-usapan. And this book that you have given me, The Silent Invasion that is happening in Australia as well. The China's influence in Australia, the same thing is happening in this country. Tama. And I salute you, General Acorda. You have served our nation well. And as a matter of fact, yung operation na ginawa mo doon sa Region 3, using your own people, so as not to compromise the operation, is a job well done. Sir, Yes. maraming po salamat. I have learned a lot.
Pero marami po sa ating mga kasamahan ang bulok. Marami sa ating mga kasamahan Mr. Chair. ang mga nasusuhulan. Hindi, Grabe no, rektahan no, mga bulok kayo, mga nasusuhulan no, tapos pinipigilan siya ngayon sa sinasabi niya. Kasi yan ang real talk, men. Napakatindi naman pala talaga nito ni Honorable Dan Fernandez. Ito dapat yung mga binoboto na talaga natin, no? Kasi talagang no holds barred, talagang sasabihin talaga niya yung saloobin niya. At talagang walang makakapigil, no? Walang teka-teka, walang sugar coating, rektahang pagsasalita niya to, paglalahad. marami sa ating mga kasamahan Mr. Chair. ang mga nasusuhulan. Hindi, not members of this committee. Sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno na nakikipagsabwatan Yes. sa kalaban ng ating bansa must be held responsible. Pero katulad ng sinabi ko kanina sa aking opening remarks, let's move forward. Magkaisa tayo. Tama. Huwag nating hayaan yung mga nagkasala, but moving forward, magkaisa tayo because our freedom is at stake. Correct. So, Congresswoman Teresa. Delmar, Yes. you have the floor. Thank you so much po, Mr. Chairman. Mag-intercheck lang po ako kasi konektado po ito, Mr. Chairman, dito po sa ating national security. Napakarami na po kasi nating hearings dito sa Kongreso na talaga naman pong napaka-importante dahil pinagtutuunan po natin ng pansin yung ating po mga social evils ng POGO, kagaya po ng human trafficking, na ating pong advokasya, prostitution, scamming, torture, at Grabe no, isipin niyo yung pogo na yan, ganyan sumasa ilalim yung pogo. Yung internal ng pogo, kala natin sa simula, sa fronta nila, ganun lang. Pero ang dami palang illegal na talagang saklaw ng pogo na yan. Kaya dapat lang po pala talaga na pinatanggal talaga yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Lahat na po yung binanggit niya dito, no? ating po mga social evils ng POGO, kagaya po ng human trafficking, na ating pong advokasya, prostitution, scamming, torture, at marami pa pong iba. Grabe. Ganun din po yung napakalaking revenues ng ating gobyerno na sinasabi po nating maaaring nakukuha Tama. sa POGO at nawawala rin pong revenues. Pero dapat po pagdiinan po natin at bigyan natin ng madiin na posibilidad na nagagamit din po ang mga POGO para sa ating mga military intelligence operations Tama. ng military ng China laban sa ating national security at interest. Dahil bakit ko po nasabi, napakarami pong uniforme ang nakita po sa mga POGO hubs. Masisili po natin ang anggulo na ito dahil dito ang People's Liberation Army ng China, yung uniforme, ito po ba ay ginagamit na uniforme ng mga security ng mga POGO? Nagkaroon po ba, ang tanong ko, ng malalim na investigasyon kung bakit po may mga ganitong uniforme o uniforms sa mga POGO hubs? Ngayon, dahil po dito, nakakatakot po kasing isipin na maaaring dahil sa digital communication capabilities ng mga POGO ay maaaring magamit po ito sa covert surveillance. Ganun din po sa mga activities na nangyayari dito sa ating bansa. Pagtuunan po ng pansin, i-focus po natin dahil napakahalaga po nito sa ating national security Tama. at soberenya. Tanong, Mr. Chair, meron po ba malalim na investigasyon sa mga uniforme na nakita po sa mga POGO hubs na ito, Mr. Chair? Are you going to ask? Yes po. Ah. Meron po bang malalim na investigasyon? Congresswoman Delmar, because it's not yet your time. Congressman Bosita, are you going to allow her to ask questions? Okay, go ahead, Congresswoman. Okay, ulitin ko lang po, Mr. Chair, dahil nga po sa ating soberenya, sa ating depensa at ng ating bansa, dahil sa national security, dahil it's all over. Kumbaga, na-penetrate na po tayo. Meron po ba tayong malaliman na investigasyon sa mga uniforme na nakita po sa mga POGO hubs, Mr. Chair? You are referring your query to whom? Yun nga po ang gusto ko malaman. Pwede ho ba kung sino sa military natin ang pwedeng makakasagot dahil ito po si retired PNP General Yeah. Acorda ay parang hindi pa po yung We kanyang haven't term. invited the military, but we have the former Chief PNP who happens to be a ordinary citizen right now. But I think he is the right person to answer your query.
And alam ko na marami siyang pwedeng sabihin in this committee. And of course, at the same time, he is protecting the integrity of the PNP family. But if you wanted to ask the members to have an executive session, we are willing to do that. But for the meantime, you can answer the query of Congresswoman Delmar. I would say, ma'am, that marami namang well-meaning PNP officers and who understand the problem and the situation. In fact, I've been briefing them, and we've been talking on this when I was the chief PNP and when I was the DI. But unfortunately, ma'am, like what is happening now in this hearing, maraming mga nakatago. They know how to get around with our laws. Yun ang naging problema natin. And for the other informations, I think mahirap pong sabihin kasi it's hard to substantiate, and maybe better said in executive session kung kinakailangan. But I think hindi na po kailangan kasi by deduction po talaga makikita natin po kung what is happening. Like one in sa isang example po na may mga nahuli tayong ID noon ng PLA. There were some additional pinagpanggap ko yung isang official natin na corrupt, and nalaman natin that may mga hinawakan po ng mga undesirable aliens yung mga to. Grabe na, swak sa bangan. Ang galing ni ni Acorda, no? Ang galing ng niya na yun. May pinagpanggap siyang corrupt, ang galing. Saka siyempre nga naman, ordinaryong citizen na siya. Wala na siya sa loob, no? Kumbaga, mahirap din talaga siya magbanggit basta ng mga masiselang detalye kasi po malalaking tao po talaga yung nasa likod po niyan. Maaari pong manganib talaga siya yung buhay niya dyan, pero po nagsasabi po talaga siya ng katotohanan dahil yun ang kanya nasaksihan nung siya pa ang PNP chief nung mga panahon na yon, 'di ba? Isipin niyo yan. Kaya napakahusay po talaga ng sesyon na to at dapat po talagang mapakinggan at mapanood to ng nating lahat, no, nating mga Pilipino, na eto na po talaga ang totoong nangyayari, na napasok na po talaga tayo ng Chinese sa ating mismong bansa. Mr. Chair, did that answer your query? Mr. Chair, sa ngayon po tatanggapin natin kasi marami nga pong undesirable, but the thing is meron din pong confidentiality na pinangangalagaan po tayo dito. And I believe na ito naman po alam naman din po nating lahat. Maraming salamat po, General Acorda, Mr. Chair. So, thank you, Kong Bonnie. Before, sige, go ahead, Congresswoman Pancho. Kay General Acorda po, former PNP chief po natin. That will be question also, not a manifestation? No, question po. May tatanong lang po ako sa kanya. Okay, sige. Congresswoman Pancho, now you are recognized. Yes, thank you very much po. Sir, na-mention niyo po kanina na talagang may threat sa national security po natin. Now, Mr. Chair, during your term, sino po ang presidente po natin nun? I was appointed as Chief PNP by our incumbent President, Your Honor. Pero na-mention niyo po ba sa kanya na meron po mga threat na po sa national security natin? May I receive my answer, ma'am? And siguro with that question is for sure yung mga ibang aspeto na solid, I brief the President, Your Honor. Ayun po, no, ating pong nagawa ng reaction video to. Ano pong masasabi nyo sa ating napanood at napakinggan na revelasyon? Grabe po, no, napasok na po talaga tayo ng Chinese, hindi lang po sa ating bansa, maging sa ating PCG, sa ating yung sa NGCP, sa kuryente po talaga natin, mga Chinese din po pala yung matataas dyan. At sa ating mismong gobyerno, napasok po tayo ng mga Chinese. Halos lahat na po talaga, at mismong nakita po nila talaga, nakalat na po talaga yung mga nakita nilang uniforme ng Chinese soldier. Ibig sabihin lang po nun, no, na infiltrate na po talaga tayo ng China. Kaya po pala masigasig ang China na tayo po talaga yung harasin dyan sa West Philippine Sea, kasi yun po pala ang balak talaga nila. Kumbaga, kumalat na po talaga ang mga Chinese, no. Kung sakasakali po talaga nagdeklara ng gera ang China, talaga po madali na po nila tayong masasakop. Kasi marami na pong Chinese na naka-infiltrate po sa ating bansa. Gumising po tayong lahat, no, at sana po maging tama ang ating pag-uutak at pag-iisip dito. Dahil po, national security na po to. Security po nating lahat to, mga Pilipino.
ikaw man ay pro-China o hindi, sana maging ano yung utak mo na pati ang puso mo na maging Pilipino tayo, magsama-sama tayo. At dapat po suportahan natin ang ating gobyerno ngayon kasi po grabing threat po to sa ating bansa, no. Siyempre po lahat po tayo madadamay dito, ating mga anak, lalo na kung pamilyado kayo, isipin nyo yung mga anak nyo. Huwag nyo isipin yung benepisyong nakukuha nyo ngayon sa mga Chinese, no, yung mga pro-China dyan. Isipin nyo yung kaligtasan ng inyong pamilya, lalong-lalo na ng inyong mga anak. Napakaganda po ng video na to. Mag-subscribe po kayo kay Satar Said Official. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayong lahat. Subscribe din po sa aking channel. Like this video para makita pa po ng maraming Pilipino ang dapat pong mapanood natin itong lahat. Kasi po napakaganda po at grabe po ang informasyon dito sa nangyayari po sa ating bansa ngayon. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.